Class? Hello, kita na screen? Nakamute ako. Kita na ba yung screen, class? Hello? Yan na po, sir. Okay, fine. Pasensya na kasi pag online ang daming problema, eh. Kung minsan nagda-drop, 'no? Kung minsan hindi naka-share. Okay. So reviewin lang natin 'to kasi last time na ba nakulangan tayo ng oras, 'no? So yung signal flow graph ay one of the methods to represent the transfer function, no? Because transfer function is represented by G or gain, which is always equal to, para siyang formula o in the sense ay 'pag sinabing gain, 'no, efficiency 'yun. And when you talk about efficiency, it is always the relation between output and input. Okay? So we were able to discuss yung isang paraan para ma-simplify 'yon, block diagram, 'di ba? Tapos eto, signal flow graph, and then maya-maya we're going to do the mathematical or the analytical form, which is the use of Laplace, no? Transform. Pero lahat ng 'yan ay tungkol sa transfer function, no? Transfer function. And normally ito ay under ng SISO. Ano yung SISO uli? SISO? Alam ba kung ano yung SISO? Ibig sabihin isa lang ang input mo at isa lang din yung output, 'no? Hindi siya yung multiple. Kasi may MIMO, eh, multiple input, multiple output. SISO, right? So eto, mag-umpisa tayo dito. 'Pag sinabing, signal flow graph merong mga nodes, 'no, yung mga bilog-bilog na yan, these small circles are called nodes, 'no? So eto, 'pag nasa kaliwa, kadalasan, 'no, ito ay input, ito ay output, 'no? Yung diretso na 'to, yung diretso na 'to, the line that connects input and output is called branch, yan, 'di ba? Branch, okey? Ito yung input, which is reference input. Ito yung output, C, no, control out. Yung line that connects the input and output is called branch. Okay? Ngayon, ang mahalaga dito sa signal flow graph, aalamin natin yung forward tsaka yung backward, no? So, ang tanong, ilan yung sa nakikita mo, ilan yung forward dito? At ilan yung loop or backward? Anybody? Ilan yung forward? Isa po, sir. Isa lang ba? O tingnan mabuti. So Dalawa po, sir. yung isa na sinasabi mo ayun, 'di ba? Kasi papunta sa kanan, eh. Pero meron pang isang papunta sa kanan, tingnan mo. X3 hanggang X5, nakita ba? Eight. Tama? Yes po, sir. Eto, kung sa block diagram parang ganito lang din 'yan, 'di ba? Parang ganyan, 'di ba? So forward 'yan. So ibig sabihin may dalawa tayong forward. Ang tanong ngayon, ilan yung loop o yung bumabalik backward? So bilangin natin, para nakikita ng lahat. Kumuha tayo ng another color. Orange, ba yung red? Green, green na lang. Oh, tingnan niyo bumabalik. Eto, yung X2 hanggang X4, tingnan niyo, X2 hanggang X4, 'di ba?
Bumalik siya, 'di ba? So, isa. Ano pa? Etong X, ano ba 'to? X5? Nakikita ba 'to? X5 tsaka X6. Tingnan mo, dalawa. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron, ito. Ang Yes, tawag po, dito, sir. eto 'tong sa X2, ang tawag diyan ay self loop. So, ilan ngayon? Ilan, ilan? So, isa, dalawa, tatlo, 'no? So, tatlong feedback loop or loop, 'no? Simply ang tawag nila ay okey? So, eto 'yun, eto yung mga ano, balik tayo dito, 'di ba? So, balik tayo sa definition 'no, para malinaw. Path is a continuous unidirectional succession of branches along which no node is passed more than once. Dapat hindi ka babalik na tatamaan mo yung same node, 'no? Katulad nito, eto yung mga path, 'no? Ilan yung path? Forward, tapos forward din ba 'to? Tingnan niyo yung arrow, forward. Eto ano 'to? Uy, backward 'no, loop. Meron pa isa pang backward, eto, okey? So, nakita ba 'yun? Did you see that, 'no? So, ibig sabihin meron tayong apat na path 'no, 'pag sinabing path yun yung dumidiretso 'no, whether papunta or pabalik. Input, nasaan yung input natin? Ito po yung input, laging nasa kaliwa at output laging nasa kanan. 'Pag may bumabalik na mag-isa, ang tawag dun ay definition 8.6, self loop, a feedback loop consisting of a single branch. For example, 833 is a self loop 'no, dun sa example, eto yun, okey? So yun lang naman ang mahalaga dun 'no, tapos yung mga gain, path gain, 'di ba? So gain is, the transfer function. So saan mo makikita yung gain? Ano yung gain diyan? Sorry, ano yung gain? Halimbawa, ano yung gain ng X2 tsaka X3? So in this case, eto yung input. 832. Eto yung input, 'di ba, kasi eto yung una, eh. Eto yung output. So A, eto yung gain 'no, ganyan, okey? So ano yung gain ng X1 hanggang X4? Halimbawa, X1 to X2, eto yung gain. X2 to X3, eto yung gain, 'di ba? So gano'n lang 'yan, okey? Okey na tayo diyan? So may mga rules yung ano, yung ating, ayun nga pala tinatawag din 'to na source tsaka sink. Sandali, eto 'no. So when you're dealing with the input, ang tawag din ng iba ay source. It it is it is also called source, 'di ba yung pinanggagalingan. Ito naman yung terminal point, dun pumupunta lahat, sink 'no. So another term. Ay sir, good morning po. 'Yan, may mga may mga properties sa class yung signal flow graph, and you will notice na halos pareho lang siya ng block diagram, 'di ba? For example, etong X3 ay X2 ba 'to, 'no? So if the question is, papaano mo makukuha yung X2
O tingnan mo 'to. So eto parang parallel lang din 'yan, 'di ba? Parang napunta sa saming junction. Kunyari eto yung X2, eto yung A, eto yung B. Titingnan mo yung ano, yung tawag dun, yung direksyon, 'no? Ano yung input sa A? X1, X3 pala 'to, sorry. Ano yung input dun sa baba? X2, 'di ba? So how do you get the output X3? So pareho ng block diagram, you have to multiply the gain or the transfer function sa input, 'di ba? So ang mangyayari niyan, A, X1, eh parallel sila. What do we do 'pag parallel? Tama, i-a-add, no, i-add natin. So equals B, X2. Okay ba 'yun? Ito 'yun, okey? So ito rin 'yun 'no, dito sa may parallel dito. So A and B is parallel 'no, so anong gagawin natin sa A tsaka B 'pag parallel? I-a-add. So we can enclose them in parentheses, tapos multiply natin sa input. So ito na 'yun, output, okey? So sa multiplication naman, ano bang ginagawa natin sa block diagram 'pag ano, series? Anong ginagawa natin sa block diagram 'pag series? We just Multiply, mul sir. multiply 'no? So sa case na 'to tingnan niyo 'no, tignan mo 'no, itong signal na 'to A tsaka B. So series sila 'di ba? So AB 'no? So AB imu-multiply natin dito sa input. Eto imu imu-multiply natin by itself 'no, A times B times X1 'yun, equals X ano ba 'to? X2 'pag simplified na ito 'no, X2. If you want to get the X2, yung product nito tsaka product mo 'no, kasi commutative lang naman 'yan 'no, AB tapos X, okey? So sa feedback, ganito rin 'yun, we have, rule natin is forward over 1 'pag minus, 'di ba, 'pag minus magiging plus, forward times the feedback loop. So same thing din, eto 'no. So we will have the, in this case ano 'to 'di ba, yung parallel 'to 'di ba? A minus B or A plus B, o imu-multiply natin dito 'no. So ang forward is A, eto 'di ba? Forward is A, forward. Tapos 1 plus and then yung concerned na mga block sa loop. So eto naman A times negative B 'no. So over 1 'no, magiging A, B, 'di ba? So puwedeng 1 minus 'to or 1 plus, ayan, kaya. So same thing 'no? So eto naman sa anong tawag dito, self loop. Yung self loop 'no, etong mangyayari diyan, kukunin mo yung isolate mo muna 'to, 'yan 'no. So eto ay B 'no, so eto naman ay A 'no. So ang mangyayari diyan dito 'no, dito tayo. So ang forward ay A, then over 1 kung dalawa 'yan plus or minus, then eto B 'no. Kasi ang bumalik siya, eh, 'di ba yung loop yung pagbalik, eto yung B 'no. So 1 plus minus B, 'di ba? So kung kunin mo yung ano, yung output X2,
So, ito na yung transfer function, i-multiply mo sa input, x1. Or pag transfer function na output over input, ito po yun. Yan. Okay? So, meron ding mga miscellaneous ang rules natin. Ito, nagba-branching, oh. So, ang gagawin natin dito is simplify lang natin yan. Yeah? Kasi ito rin naman, yeah? So, if you want to get this, no, A times C, the gain or transfer function, times x1, sinimplify, AC. Di ba? Kasi nakaseries siya, nakaseries, minultiply mo. Tapos, ito yung input. Dito, ang nakaseries ay B, no? BC, para matanggal yung x3, times x2, no? BC, x2. So, ang gagawin natin, AC times x1, AC times x1, kasi parallel po siya, plus yan. BC times x2, BC times x2. Ngayon, mapapansin nyo, meron siyang common term, yung C. So, ilalabas natin, take out yung common term, di ba? To get this expression, multiply lang natin siya ng bx2. And then here, nakalabas yung C, multiply natin ng ax1. So, ganun to. No? So, ito naman yung sa miscellaneous na feedback. Anong unahin natin dito, no? We can isolate this first sa feedback loop. Paano ba natin yan? Forward. Ano ba yung forward? B. Di ba? So, magkakaroon tayo ng forward. Then, 1. Positive yan eh. Wala namang sign. So, default ay positive. So, pag positive, invert mo yung sign. Negative. Tapos yung concerned na loop, B tsaka C. So, 1 minus BC. Ito yung sa feedback. Ito meron pa eh. Meron pa tayo na nakaseries. So, A. Multiply natin ng A. Okay? So, lumalabas A times B. A times B over 1 minus BC over 1 minus BC. So, ito na yung G niya, no? Yung transfer function. Ito yung input. Ito yung out. Okay? So, yun lang yung, yung mga basic, no? And all the rest are kind of the same. Ano sir? Nakigamit ako sa sandali. Close kasi yung mga sa taas po, tsaka sa cafe. So, dito meron siyang yung signal flow graph and then galing siya sa differential equation, no? Ito kasi yung mga term ng differential equation. So, ang task natin, i-convert natin yung differential equation to signal flow graph, no? So, sa bandang kaliwa, ito yung output, no? Kasi y equals, y2 equals, no? Ayan. O, ito yung output niya, y1, no? Y1 dito. Ay, sorry, y3 pala. Ayan. So, katulad ng dati, madali lang na all you have to do is to arrange this, no? So, halimbawa, A1, kasi nakaseries yan eh. Nakaseries, so A1, tapos, ito ay d over dt. Okay? So, A1, dy1 over dt. Paano nangyari? Ito kasi, no? Pag sinegmentize, pag sinegmentize mo to, ito yung output, no? Paano nakuha yung dy1 over dt? Kasi ito yun, no? Gain times the input. No? Transfer function times the input. So, d over dt times y1, no? D over dt times y1. Ito yun, di ba? Okay. Tapos, eto ngayon, i-multiply mo sa dito, no? Sa transfer function a1, no? So, eto, which is the output, naging input na. D, no? Y1 over dt, multiply natin
dito sa G, no? Or transfer equals y2, no? So dy1 over dt times a1 equals y2. Ito rin yun. y2, y2, a1 times dy1 over dt. dy1 over dt. Okay po? So same thing here, no? Ito ang relasyon niya nakaparallel, no? So etong -1, ito yun eh. Ito naman, ito. Parang ganyan lang yan, no? Nakaparallel. So eto, 'di ba? Papaano ito nakikita? Parallel din 'to, 'di ba? Ayan, oh. Parehong forward, 'di ba? So ang gagawin mo, i-add mo lang 'to, 'di ba? -1 plus d over dt, no? Times y1. Okay? Tapos i-add mo rin 'to, d squared, no? Mu-multiply natin 'to, d squared y2 dt squared, yan. D squared y2 dt squared, ayan po 'yun, no? Tapos yung dy1 over dt, no? dy1 over dt, 'di ba? Tapos eto naman ay 'no, dito naman isasama natin 'tong isa na y1, 'no? Kasi eto 'yan, eh, negative y1, right? The transfer function times the input. -1 times y1, eto po 'yon. Tapos dy1, eto 'yan, 'no? dy1 over 'yan, dy1 over dt. Tapos eto ay times 1, 'no? When you multiply the whole expression by 1, yun din yun. Okay? So punta tayo sa last, 'no? Eto, paano ba natin interpret 'to? So meron tayong ano, output na x, 'no? Kasi kung ano yung nasa kanan, yun ang output. Ito naman yung sa kaliwa, input, 'no? So ang tanong, papaano natin nakuha yung output? So ito yung mga component niya, 'no? 1, 2, 3. Ang gagawin natin, hahanapin natin 'to, 'no? Nasaan ba yung d squared, dx squared, y, 'no? Iyon, eto, 'no? D squared over dx squared. Multiply natin sa input. So this is the gain times the input. So multiply natin ng y. Ito po yun. Pangalawa, ito yung 3/2. Saan natin nakuha to? 2/3 pala. 2/3 dy over dx. Ito yun, no? Kasi itong signal na to ay series. Imu-multiply lang natin. So why don't we do that? 2/3 times d over dx. Pero saan yung ano, input? Eto, y, 'no? So i-multiply natin 'to, d over dx times 2/3, eto yun. Tapos eto yung input, y. Yan, 2/3 dy over dx. Okay? So nasaan naman yung 11 over 2y? Erase mo natin para marami na, eh, oh. Dito na tayo. Eto. Where do we get this, 'no? So napansin niyo puro plus 'yan, 'no? 'Pag sinabing plus, parallel, 'no? Kasi eto parallel diyan, eto rin parallel, 'di ba? So eto lahat 'yan parallel, 'no? Tatlo. So 11 over 2y, eto 'tong nasa baba, 'no? Sandali, 'yan. 11, 'no? So 11 kasi parallel 'yan, 'di ba? Parang ganyan lang 'yan, eh, kung idediretso mo. 11 2 yung gain times y, 'no? So 11 over
over 2 times y. Yun, okey? So, summation nitong tatlo, 1, 2, 3, ang kalabasan niya ay x 'no, eto x. Yung x ay galing dun sa tatlo, okey? May tanong ba class? May question po ba? Wala naman po, sir. Okey naman 'no? So, kasi na-review lang naman 'to, eh. So ngayon ang pinaka-climax nito, ang pinaka, of tawag dito, feature 'no, ang pinakatampok dito ay mapapa-simplify daw natin yung mga block diagram or signal flow graph kung gagamit tayo ng tinatawag na ano, Mason's rule, S.J. Mason. Eto 'no, 'tong taong 'to, siya ang siya ang naka-derive nito 'no, nag-aral siya tungkol dito. Ibig sabihin, kahit mga marami yan simultaneous equations or mga circuits ng block diagram tsaka signal flow graph, mapapasimple lang kung gagamit ka ng Mason's rule 'no. Ano ba yung Mason's rule? Eto po. So, ang Mason's rule ay ito 'no, dinefine niya yung transfer function as C over R na alam na natin 'no, output over input. Ano yung mga component ng Mason's rule? Ilan ilan yung major component ng equation? Ilan yung major component? So, eto yun 'no, yung tatlo na there are three major components. Yung TK, T sub k, delta, tsaka delta K 'no. Dito naman tayo sa TK. Ano ba yung TK? Tinatawag din 'to na P 'no, kung minsan PI, 'di ba? Kung minsan G, GI or GK 'no. So, tatlo 'to 'no, pero isa lang ang ibig sabihin. Ano ito? Ano ibig sabihin nito? Forward path, forward path, 'yan 'no. So, kasi sa iba ang gamit P, yung iba P, yung iba G 'no. Pakita natin para at least naintindihan yung sinasabi ko. So, anong ginamit dito, Andre? Anong ginamit diyan? Hindi po, sir. G 'no. Sa iba naman ang ginagamit ay kasi iba-ibang author, iba-ibang na iba-ibang libro, iba-ibang journal, iba-ibang representation 'no. Dito anong ginamit? Po. P naman 'no. Hmm, Pero pareho lang naman yung pinag-uusapan diyan, yun ay forward path, okey? So, forward path. Siguro mas madali na gamitin natin yung P 'no, para ano lang, para uniform. Halimbawa, ganito na lang, 'pag isa po P1 delta 1, 'pag dalawa yung forward path, P2 delta 2. O kung gusto mo masanay ka sa T, eh di T 'no? Yung K niya is yung number 'no, halimbawa K. So, T1 delta 1 plus P2 delta 2. Ngayon kung ang gagamitin mo ay G, oh, 'di ba forward path gain, G1 delta 1 plus G2 delta 2, 'di ba? So, isa lang ang ibig sabihin nito, 'pag nakikita niyo yang mga P or T, G, yun ay forward path, forward path, okey? Ngayon 'pag nalaman mo na yung T or yung P or yung G, eto yun 'no, kung ilan man siya.
ang ating solvent or identify is yung delta. And what is delta? Ito yung delta. Pakibasa mo nga, Andre, yung delta. Delta is equal to 1 minus the sum of loop gains plus the sum of non-touching loop gains taken 2 at a time minus the sum of non-touching loop gains taken 3 at a time plus the sum of non-touching loop gains taken 4 at a time. Okay, thank you. So, ang haba, di ba? Ang haba ng definition tsaka English. Siyempre, ita-translate natin yan sa wika natin para maintindihan, no? So happen na yung mga libro sa engineering ay English na wala namang libro na Tagalog o local, no? So, paano ba natin mako-compute or ma-identify itong delta? Yung binasa ni Andre, ito yon. Ang gagawin mo ay 1 minus, ito muna, unahin mo, loop gains. Lahat ng feedback ililista, okay? Lahat ng feedback ililista 1 minus, lalagay mo sa parenthesis. Magbigay tayo ng example. Eto, ano yung forward path dito, class? Kasi first we have to identify the forward path at how many, kung ilan. Ilan ba ang forward path dito sa signal flow graph na yan? Ilan ba? Ito itong nasa yellow. In-enclose ko sa Opo, sir. yellow. Ilan yung forward path? Ano yung, ano yung forward path dyan? Hindi ko kasi makita yung mga estudyante kaya hindi ako makatawag. Eto na lang. Hanap ako sandali. Gallery. Kung gallery na. Si ano, si Kim. Kim Eliza. Ano yung forward path, Kim? Absent ba si Kim? Andiyan si Kim? Wala si Kim? Si Shaira Joy. Yung ano Siya, po, yung forward path po sir, yung G1, G2, G3, G4, G5 po. Bale po 5. bakit naging 5? Isa lang. Limang block or 5 transfer function. No? Pero isa lang yung path nga, di ba? Path. 5 yung component pero isang path lang. Kasi pag path, diretso lang. Okay ba yung Kim? Isa lang? Eto, yung sinabi mo, di ba? G1, G2, G3, G4, G5. Okay? O, ibigay mo pa rin, Kim, yung ano. Pwede mo bang ibigay yung ano, yung loop o yung feedback? Feedback path? Makikita mo ba? Ano yung mga bumabalik, Hakim? G2, H1. Nakita ba yon? Ano pa? G4, G4, H2 po. G4, H2. Very good. H. Ano pa? G2, G3, G4, G5. Ano yun, sir? G6, G7, G8. Very good, no? O, ibahin natin yung ano, para makita nila. So, dito, no? G2, G2, G3, G4, G5. O, pag hindi nakikita, ito yun, no? G2,
G3, G4, G5. Tapos eto yun, G6, dumaan sa G7, tsaka G8, pabaliktad 'no? Meron pa bang isa? Meron pa bang isang bumabalik? Tingnan niyo yung lahat ng bumabalik. Meron, ito pa oh. Although ganito lang yung representation pero at least bumalik siya 'no? G7, H4, 'no? So ilan ilan meron sa loop or feedback loop? Apat, sir. Apat Apat na po. path. Ano-ano yun? So kung ito yung forward path, ito yung loop, 'di ba? Binanggit ni Kim tsaka ng iba kanina 'no? G2H1, G4H2, G7H4, tsaka ito yung binanggit ng isa, yan. Okay? Okay ba tayo rito? Maliwanag 'to? Kung papaano mag-identify ng forward tsaka ng loop. Okay ba? Walang tanong diyan? Yes po, sir. Ngayon dun na tayo sa medyo komplikado. Hindi naman komplikado kaya lang medyo kasi English 'to, eh, 'no? Maraming iintindihin pa natin 'no? So, eto preceded by negative, eto positive, eto negative, eto positive. Anong masabi niyo sa sign? Ano yung sign? Alternate. Alternating, fashion, alternating mode 'no? Pero dito muna tayo sa ano, sa component na 'to. Non-touching loop gains taken two at a time. Naintindihan ba 'yan? Mag-a-identify daw tayo ng mga loop o yung bumabalik na ano, 'no, na circuit pero tagdadalawa. Okey ba 'yun? Tagdadalawa. So, ano yung puwedeng tagdadalawa dito? Saan na ba tayo? 'Yun. Ano yung puwede nating i-consider na at any given time ay tagdadalawa? Kuha tayo ng ano 'no, para makita. Identify muna natin kung ano yung tagdadalawa na puwede. Kuha tayo ng ibang kulay, pink, rose. O rose na lang para maiba. Ayan. Ano yung mga loop na hindi nagta-touch pero dalawa siya at any given time? So eto, tingnan niyo 'to, G2, H1, tsaka G4, H2. Nag-touch ba sila? Nag-touch ba sila, hindi? Ka-class, nag-touch ba sila? May kausap Po, pa ba sir. kayo? Hindi, 'di ba? Hindi sila nag-touch, 'di ba? Tingnan niyo yung definition, 'di ba? Non-touching loops, non-touching loop gains taken two at a time. So, dapat yung tagdadalawa na pipiliin mo hindi siya nagta-touch. So, ilista natin 'no? Ano 'yun? G2, laki. Ano 'yun? G2, H1, tsaka H1, G4, G4, H2. G4, G4, H. H2 po. Okay. So, 'yun yung una sa loop, loop. Ibig sabihin yung mga bumabalik 'no? Pangalawa ano, what if we consider this, etong G2, H1, tsaka G4, H7. Okay ba 'yan? So, G2, H1, G4, H7. 'Di ba? Hindi naman sila nag-touch, eh.
'Pag sinabi nag-touch yung dumaan 'no, may common sila na daan. Eh, wala naman malayo 'yan 'no? Ano pa? G4H2, ito 'yan, Sir, G4H2. G7H4 po ata. Oo nga, ito 'no, G4H2 tsaka G7H4. Ito, 'di ba? Tama? G Baliktad po sir ng numbering. G4H2 tsaka G ay, mali pala, sorry. Tama, ito na, ito yung sinasabi niya, G7H4. Tatlo lang ba 'yan, tatlo? Meron pa bang iba? Tatlo lang, 'di ba? So, tingnan natin kung tama yung ginagawa natin. Ito 'yan, 'di ba? So, G2, ito yung loop kanina, 'di ba? G2H. Ngayon naman, ito yung non-touching loop. Ito 'no, G2H1, G4H2. Ito yun, G2H1, G4H2. 'Di ba? So, eto hindi nag-touch diyan. Next, yung G2H1 tsaka G7H4, 'no, etong dalawa, hindi naman nag-touch. G2H1, G7H4. Pangatlo ay eto, G4H2 at G7H4. Hindi rin nag-touch din. G4H2 tsaka G7H4. So, ilan yung 2 at a time? Tatlo, 'di ba? 1, 2, 3. Okay? Eh, kaso meron pa ano ba 'to? So, minus plus minus, 'no? So, lalagay mo naman minus. Ano 'yun? Non-touching loop gains taken 3 at a time. 'Pag tatlo sila na pinagsabay-sabay mo, magta-touch ba sila o hindi, 'no? So, hanapin natin 'yun. Okay? So, saan 'yun? Ano yung puwede nating i-consider dito na tatlong sabay-sabay? Puwede ba? May nakikita ba kayo tatlo sabay-sabay? Kunin ko na lang, kasi masyado ng lagyan ng mga annotation. Eto 'no, ano yung sabay-sabay na tatlo diyan pero hindi sila nagta-touch? Nakikita ba? Kung ano po sir? Ano? Ay, hindi, A2H2 po. hindi, tatlong loop, tatlong feedback loop na puwede mong i-consider pero hindi sila nagta-touch. G2H1, G4H2, tapos G7H4. Very good 'no? So yung tatlong yon, kahit i-consider mo sila ng sabay-sabay, hindi naman sila nagtatama, 'no? So eto, G2H1, loop, yung bumabalik. G4H2, G7H4. Okay ba 'yun? Na-identify ba? Ay, so pinadala sa self? Wala pa rin? Okay. Nakita ba 'to class? Kumuha tayo ng tatlong loop, pero we make it sure na hindi sila nagtatama, 'no? G2H1, G4H2, G7H4, okay?
So, anong gagawin natin do'n? Yun ang composition na ng delta. Di ba? So, ito yun, no? Yung delta, yun na yung ibig sabihin ng delta. Ito. Sandali, Ano ba na paano na ba natin buburahin 'to? Yung mga highlight. Anyway, okey. Ilipat ko na lang para makita na kasi na ano na siya ng ano. So, ito na ngayon yung ano, yung delta. So, ilalagay natin diyan sa denominator, 'no? Ito yung ilalagay natin sa denominator, 'no, yung delta. Ito, 'no? So, ito yung delta ngayon, 'no? So, ibig sabihin ng delta is 1 minus the non-touching loop. Ano ba yung mga non-touching loop? Meron tayong tatlong non-touching loop, 'di ba? Ito, G2H1, G4H2, tsaka G7H4. Tapos meron tayong ano, taken 2 at a time, tsaka taken 3 at a time, 'no? So, yung taken 2 at a time, eto yon, 'no? G2H1, G4H2, G2H1, G7H4, tsaka G4H2, G7H4. Eto yung isa pang loop natin, 4 pala, 'no? Ayan, 'no, mga loop. Yung pinakamalaking loop kanina, 'no? So, 4 yon. Eto 3 yung mga non-touching, 2 at a time, 'di ba, 2 at a time. Eto naman 3 at a time, 'yan, 'di ba? So, eto G2H1, G4H2, G7H4. Okey ba 'yan, 'no? So, dun natin siya ilalagay sa denominator na delta. 'Pag nakuha mo yung delta, dun mo palang kailangang komputin yung mga delta 1, 'no? Delta 2, delta 3 kung 3 sila. Eh, ilan ba yung forward path natin? Ilan? Ilan yung forward path? Ilan yung forward path dito? 'Di ba isa lang? 'Di ba isa lang yung forward path natin, 'no? Ito lang, oh. So, ang mangyayari diyan, isa lang yung forward path natin, delta 1 P1 lang tayo, 'no? Delta 1 ay, delta 1 P1 lang, 'no? So, P1 delta 1. Ayaw ma-erase 'to. So, delta 1 P1. Ayaw na mabura. Anyway, eto tayo, 'no? So, ang ating, formula should be P1 delta 1. Ano yung P1? Forward path. Ano yung forward path? Ito yung, 'di ba? G1, G2, G3, G4, G5. Tapos imu-multiply daw natin, i-di-divide natin sa delta. Eh, 'di ba yung delta nakuha na natin, 'di ba? Nakuha na natin yung delta, 'di ba? Ito yung delta. Pakiintinding mabuti, na kasi medyo komplikado 'to, 'no, ang daming definition. Ngayon ang problema na lang natin etong delta 1, 'no, kasi delta K 'yan, eh,
but k equals 1. There's only one forward path. So what is delta 1? How do we get? Now, punta tayo sa definition. Kasi medyo mahaba yung definition, masyadong verbose or wordy, no? So how do we get delta k? In our case, delta sub 1. Kasi isa lang yung only one forward path, no? Delta k. Ang sabi diyan, yung delta k daw or delta 1, kung isa lang ang forward path, ay makukuha kung ima-minus mo, no? Ima-minus mo lahat ng loop gains na nagta-touch sa forward path na yon. Paano ba yun intindihin? Halimbawa, ito yung forward path. 'Di ba, isa lang yan eh. 'Di ba, ito yung reference input, ito yung control. Kung may mga loop gains, 'di ba? Halimbawa, ito loop gains, 'di ba? Ito loop, yan. Ito loop. Alin dito ang mga nagta-touch sa forward path na 'to? Alin sa mga feedback ang tumama sa forward path? Balik tayo dito, ano? Eto bang loop gain na 'to tumama sa forward path? 'Di ba tumama siya dito? Ayan, oh. So, minus na 'yan. Yes po. Yes, sir. Oh, 'di ba? So, iaalis mo na 'yan kasi eto yung minus, eh, 'no? I-eliminate mo sila, 'no? Eto bang feedback loop na 'to ay tumama sa forward path na 'to? Yes, 'di ba? Ayan, oh. Etong malaki, eh, 'di lalo na kasi tinamaan niya lahat 'yan. What about this? 'Tong huling feedback, tumama ba 'yun? Hindi. Eto ba, tumama ba siya dito o hindi? Hindi po. Nag-touch ba sila o hindi? So, hindi. Eto lang yung hindi tumama, yung G, ano 'yan? 7H4. So, H4. so mangyari diyan 1 kasi lahat lahat ay tumama, minus mo 'no, tinapon mo na sila, isa lang ang natira. 1 minus kasi 1 minus 'yan, G7H4. Okay? So, G7H4. Eto 'yun 'no? 'Yan 'no? 1 minus G7H4. So, ano yung P? Yun din yung P, 'no, forward path. Ayan. Delta 1 o delta K, eto yung yun lang ang hindi tumama sa forward path. Ano yung delta? O i-define mo yung delta, marami masyado yung delta. So, eto yung delta, 'no? Eto. 'Tong buong 'to yung delta, 'no? Okey, yun ang ilalagay mo dito sa ilalim. So, forward path, delta K, eto yung delta. Okey? So, medyo ano 'no, nakakalito, pero kailangan ng practice, 'no? So, tingnan natin yung iba pa. Tanggalin ko lang muna yung ano. Sasama yung ano, sandali. Kasi yung mga annotation natin. Tingnan natin 'tong i-close ko muna, ha. Kasi marami ng mga guhit, eh, na malilito na tayo. File close. Naku, nalagyan na lahat pala nito.
Kuha tayo ng mas malinis na slides, ha? Bakit lahat meron na 'tong ano, meron ng mga annotation? Naging permanent yung mga ano natin, nilagay na annotation, 'no? Anyway, ito na lang, kunin ko na lang 'to, ha? Magsimula tayo sa malinis. Hala, lahat meron, sandali, Anong nangyari dito? Bakit lahat ay meron? Ilagay ko muna sa ano lang, sa Word para yan. Nakikita na ba, class? Nakikita na 'to? Hello, Andre, nakikita na 'to? So, Okay. So, eto yung ating example, eto yung assignment niyo, 'no? Ipapasa niyo na lang 'pag nag-face to face tayo next week, ha? Kasi nag-online tayo ngayon. So, 'pag kinonvert mo 'to, 'no, block diagram, nakita naman natin kung papaano, 'no, yung pinanood ko sa inyo na yung ginawa kong video na pinapanood ko sa inyo, 'di ba, ang dami nating ginawa, 'no? So, the first, yung task natin is to convert this into signal flow graph, 'no? So, papaano natin iko-convert 'to sa signal flow graph? Ilan yung ano nito, ilan yung forward path, 'di ba? 'Pag 'pag nagso-solve ka ng Mason's rule, dapat marunong kang mag-identify ng forward path. So ngayon, ano dito ang forward path? Okay, sama-sama natin, 'no? So ang forward path dito ay ilan? Dalawa, 'no? Ano 'yun? G1, G2, boys. G3. Tama ba? Eto basahin lang 'to, ayan, oh. Yes po. G1, Yes, G2, sir. G3. Tama? Tama ba? Nakikita ba? G1, G2, Opo. G3. Yan ay isa sa mga forward path. Okay? Ano yung pangalawang forward path daw? Ang pangalawang G1, forward G4. G1, path, G4, sir. eto, tama, G1, G4. Nandiyan na eh, nasa libro, di ba? Kay Xiong's outline. So, nasan yun? Ito, katabunan, no? G1, ito yung G1 eh, di ba? Ito yung G1, nasa G1, G4. Tingnan niyo yung arrow, ayan o. Papunta siya sa output. So, ilan yung forward path? Dalawa. Dalawang forward gain, no? Forward loop, forward path. Liwanag yan, no? Ang next na aalamin sa Mason's rule ay, ano yun? Loop, yung feedback loop, yung bumabalik. Ilan kaya ang bumabalik diyan? Ilan ang bumabalik Hello, sir. na path? Tatlo lang? Bilangin mabuti. Sa loop na tayo, yung mga bumabalik. Tingnan. Erase ko na nga 'to para hindi nakakagulo.
Ayan, ayan. Apat, sir. Oh, 4 lang? Tingnan mabuti. Basahin kasi, ayan oh. There are 5 po, sir. Lima po. 5, sir. 5, no? So ano yung una? P1, P2, P3, P4, P5. Yeah? O P1 man tayo. G1, G2, H1. Saan yun? Sa una G1. po. O tingnan na, G2. Bumalik. Okay ba yun? Okay ba yun? Ha? G1, G2, H1? Yes, sir. Pangalawa, G2, G3, H2. G2, eto tingnan nyo. G2, G3, H2. Basta yung babalik lang siya as a whole na loop. Yan. Dalawa. Pangatlo, ano yun? Nakikita mo ba kung nasaan yung negative G1, G2, G3? Yung buo na po, sir. Yung nandun sa baba na loop. Oh, yung feedback loop na negative, no? Kaya siya naging negative. Ito, negative to, di ba? Negative. Oh. Anong value nito? Yes po, sir. Anong value nito? Unity feedback means 1 po. 1, no? So, tingnan natin ha. Sabi dyan, G1, tingnan nyo ha. Ayan o, dito siya galing eh. Di ba? Diyan o, pare-pareho lang naman yan. G1, G2, G3. O, dire-diretso, eh 1 yan, negative yun. Ba? So, G1, G2, G3 times what? Negative 1. So, normally, sa mathematics, pag negative 1, hindi natin nilalagay yan, di ba? So, alam natin na ang coefficient nito ay 1. So, we just transfer this. Okay? Negative G1, G2, G3. Okay ba yun? Maliwanag ba yun? Ha? Nakikita ba? Class? Yes po. So, tingnan nyo mabuti ha, kasi yung mga later, pag nag-quiz tayo, tsaka exam, dapat ganyan kayong mag-interpret. Di ba? Okay na tayo dyan? Ha? Okay. Nabubura to. Kaya. So, pang-apat, ano yung pang-apat? Ano yung pang-apat? G4, H2. Saan yun? Tingnan nyo. Apat, sir. Diba? Sa taas, no? G4. O saan? H2. Positive, di ba? Wala naman yung negative dyan. Okay? G4 is... Ano yung last? Negative G1, G4. No? Negative G1, G4. So, hanapin nga yung negative G1, G4. Paano bumalik yung G1 tsaka G4 at naging negative? Yung kabuuan, sir. Yung loop po sa baba. Yung unity, sir. Unity sa baba, pero dumaan siya sa G1, G4. Right? Ito yun, natin nyo. So, pwede ka magsimula dito sa G1, no? Pare-pareho lang naman yan. G1, G4. Unity sa baba, tapos negative 1. No? Nakuha ba yun? So, balikan to yan, no? G1, di ba? Times G4 times negative 1. Saan galing tong negative 1? Dito. 1, negative. No? Kasi nga, feedback eh. So, hindi natin nilalagay yung negative 1 dito. Pagkos nilalagay lang natin dyan. Di ba? Alam natin na 1 yan na coefficient. No? Pero in mathematics, hindi naman nilalagay yung 1. Alam natin lahat na 1 yan. No? Negative G1, G4. Ito yan. Okay? Maliwanag ba? So we were able to identify the two forward path
we were able to identify the 5 loops. Kung dalawa ang forward path, papaano yung formula ng gain or transfer function? So, dalawa din, no? P1 delta 1 plus P2 delta 2 over delta. Alam na natin yung P, alam na natin yung P kasi mga forward path yan. Ito, di ba? Forward path, tsaka forward path. Anong uunahin natin? Delta 1 o delta? Ano ba ang inuunang i-calculate o i-identify? Delta o yung mga delta 1, delta 2? Delta. Kasi yung delta 1 or delta 2, manggagaling lang yan din sa delta, no? So, kailangan alamin natin yung delta. And nandito naman yung delta, di ba? So, ano yung composition ng delta? 1 minus, ano itong mga to? Mga loops, no? 1 minus the feedback loop. Ilan yung feedback loop natin? 1, 2, 3, 4, 5. So, ilalagay natin yan. 1, 2, 3, 4, 5. No? Yun yun, no? Pero naka-enclose siya sa parenthesis. So, you have to observe yung mga minus magiging plus, yung plus magiging minus. Katulad dito, no? Halimbawa, eto minus G1, G2, G3. Magiging plus yan, no? Okay? Tapos yung G1, G4 na negative. Eto negative. Magiging plus. Kasi naka-preceded by negative sign siya. So, eto yung dalawang negative naging plus. Now, yung mga positive naging minus. Okay? Okay ba? Ngayon, pag tinanong, sir, nasa napunta yung mga yung mga ano, yung mga 2 at a time. Diba meron doon na taken 2 at a time. Tsaka 3 at a time. Diba? So, ang gagawin mo dyan, pipili ka ng tagdadalawa na hindi nagtatouch. So, ang tanong, meron bang tagdadalawa na hindi nagtatouch? Sa loop, sa loop. Tingnan mo to, yung loop. Kuha tayo ng isang loop. Halimbawa, ito yung loop na to. I want to get this. Eto, tsaka to, nag-touch ba? Nag-touch ba sila? Nag-touch ba sila? Hindi. Ha? Plus. Nag-touch sila, di ba, dito? Ayan. Touch po. Ayan, no, di ba? Common yan eh. So, minus na yan, di ba? O, ulit. Hanap tayo ng isa, ng dalawa, ng taga-dalawa. Gusto kong, ano, kunin to. G1, G2, H1. Tsaka G2, G3, H2. Nag-touch ba sila? Nag-touch sila sa dito sa G2. E di minus na yan, no? So sa tingin ko, wala tayong nakikitang loop na hindi nagta-touch sa isa't isa, 'di ba? Taken two at a time, 'di ba? Lahat ng kukunin mo yan ay nagta-touch sa bawat isa. So minus na 'yon, no? So whether you take 2 at a time or 3 at a time, 0 na 'yan, no? So ang nangyari, eto lang 'yon, no? So lumalabas na ang delta ay eto lang, 1 plus yung mga loop. Loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, loop 5. Okay? So eto yung delta. Ito yung P. P. Nasaan ngayon yung ano, delta 1? Tsaka delta 2? Nasaan po yung delta 1 at delta 2?
So yung delta 1 is 1 minus 0. delta minus yung mga nagta-touch sa forward. Ilan ba yung forward natin? Dalawa ba? Ito, forward. Tapos, ano pa isang forward natin? Ito, forward. Di ba? So, dito sa delta 1, ang concern natin ay yung forward 1. Dito sa delta 2, ang concern natin ay yung forward loop 2 or forward path 2. So, sa delta 1, sa P1 muna tayo. Dito, meron ba na loop dyan na hindi nag-touch? Ba, itong loop na to, di ba, nag-touch dyan eh. So, wala na yon. Eto, tong loop na to, di ba? Wala na yon. So, lahat yan nag-touch dito sa forward 1. Okay? So, magiging 0 to kasi nag-touch lahat. Ang iiwan mo lang is yung non-touching eh, no? So, 1. So, delta 1 is 1. Delta 1 is 1. Kaya nga, P1 times 1 is P1. Di ba? P1 natin is G1, G2, G3. P1 is G1, G2, G3. No? So, kasi delta 1 is 1. Okay? So, ganun din sa delta 2, G1, G4. No? G1, G4. So, lahat sila nag-touch kaya 0 din. No? Mauubos yung delta. No? So, etong buong to ay 0 na rin. So, delta 2 is 1. No? So, delta 1 is 1. Delta 2 is 1. No? Ito yun. So, if you multiply forward path 1 with delta 1, ito yun. Plus, dahil dalawa sila, forward path 2 times 1, no, is G4. Okay? So, naintindihan ba? Yung assignment natin na napaka-komplikado sa block diagram, eh, ang simple lang sa signal flow graph. Okay? 'Di ba? Ito yung sinolve natin last time. Maraming komplikasyon. So, ito na lang, no? So, mag-ano pa tayo ng isa bago tayo pumunta sa transfer function by Laplace, no? So, isa na lang bago tayo mag-break. Kunin natin yung ano, isang example dito. Lagay ko lang sa Word kasi medyo magulo sa ano, PowerPoint. So, tingnan to, why don't you take a look at this example? So, ang una nating kailangang malaman, ano yon? Forward path. Ilan yung forward path? Ilan? Go, sir. Ilan?
Malabo kasi yung mga ano, kasi in-scan ko lang 'to, eh, na medyo malabo yung pakibigay mo nga yung forward path. Ano-ano yung mga forward path? G1, G2, G3, sir. Eto ano, tingnan 'to, ha. Thank you. G1, 'di ba? G2, G3. Forward yan, eh. Ano pa? Nasa baba po, sir, na G4. G4. Eto yun, oh. 'Di ba? Alam niyo sa signal flow graph, naging kurba lang. Pero sa block diagram, diretso lang yan, di ba? Forward path din yun, no? G4. Okay? Maliwanag ba yan? Okay ba yan? Next question, ilan at ano yung mga feedback loop? Ano yung mga loop? Ilan? Ilan? Sir, yung arrow po ba yun balik? Ano no? Yung mga nag-aano, yung mga bumabalik Isa, sir. na signal, ano-ano yun? Ano po, sir? Pero wala po. Arrow yung isa. Saan? Eto, oh. Yung maliit po, sir. Ito. Lagyan na lang natin, ha? Kasi hindi na-capture yan. So, isa-isahin natin. G2, ano to? H1, saan yun? Ito yan, di ba? Yan po, sir, G2, nilagyan. H1. Ibahin natin yung kulay. No? Ito, tinan nyo. G2, H1. Nakita ba yon? G2, H1? Kita ba yon? G2, Yes, H1. Ano yung sign ng H1? negative, Ne- sir. Negative H1. Kaya ito yan. Negative G2, H1. Tama? Ayan, oh. Next, G1, G2, H1. Meron mo ganon? Tama ba to? Sa gitna pong loop. Ito ba yan? Ayan, G2. G1, di ba? G1, G2, H1. Hindi naman negative, no? Ito yan. Okay ba yan? Nakita? Yes po, sir. Next, ano? G2, G3, H2. Ito. G2, G3. Bumalik, oh. H2. Anong sign ng H2? Anong sign ng H2? Negative po. Negative, sir. Negative. Kaya negative yon, no? So, ang tanong, ilan yung loop natin? 3. Di ba? So, may isa tayong forward path. Di ba? Ay, isa lang. 2, no? 2 forward path. Isa, 2. 3 loop of feedback, no? Ito yun, no? Sa 2, 3. Loop 1, loop 2, loop 3. Pag na-identify na natin yung forward tsaka yung loop, anong gagawin natin? So, balik tayo sa formula, di ba? Pinalang gamitin natin para simple. Dalawa kasi yung ano, yung forward. So, 2 yung P. 2 din yung delta K na or delta I. P1, delta 1, P2, delta 2 over delta. So, alam natin yung forward. Anong kukumpitin natin? Next. Delta. Ano yung delta? Yes, sir. 1 minus lahat ng loop. Di ba? Loop Yes. 1, loop 2, loop 3. So, pag nilagay natin dyan, ano yung mapapalitan ng sign? Eto, di ba?
Kasi dalawa yung negative, magiging positive yan, di ba? So, magiging ano to? G2 H1. Ito, magiging negative G1 G2 H1. G1 G2 H1. Ito negative, magiging positive yan. No? Magiging positive. Ano to? G2. Saan ba yan? H2. G2, G3, H2. Ito, no? G2, G3, H2. Negative yan, magiging positive. Okay? So, 1 minus the loop plus non-touching loop taken 2 at a time. Alin man sa dalawa dyan, nagtatouch di ba? Halimbawa, eto. Pag kinuha ko to, tsaka yun, o nag-touch dun di ba? So, pag kinuha ko to, tsaka yun, nag-touch din, no? So, ibig sabihin, 0, no? So, yung delta natin ay yan lang, yung mga loop, di ba? Nakuha ba? So, i-check natin. Yeah. Edit. Sandali. Maglagay tayo isang page pa. Eto, no? So, natapos tayo rito, we identified the forward path. We identify the 3 loops or feedback loops, no? Maliwanag ba yan? Ito yung forward. No? So, we were able to identify the forward and then yung loop, no? So, nung sinabi ko sa inyo, how do we compute the delta? Yung delta is eto lang yon, no? Composed of the 3 loops. Pero magbabago yung sign ng dalawa, yan, no? Yung negative, yung positive, naging negative. Positive, naging negative. Yung negative, naging positive, no? So, eto yung delta. Okay? Delta. Pag na-compute natin yung delta, ang aasikasuhin na lang natin ay yung delta K. Ano yung delta K? Yung, eto, dalawa yung forward, dalawa din yung delta K, no? Delta 1, delta 2. Eto delta. Okay na tayo sa delta. Okay na tayo sa forward. Di ba? Ayan, no? Forward 1, forward 2. So, ito lang problema natin, no? Delta 1, delta 2. Papaano makukuha yung delta 1? Magsisimula ka sa 1 minus, no? Yung delta minus ba lahat ng mga loop na nag-touch. Pag may nag-touch na loop dito sa forward path na to, di ba? Ito yung forward path natin. Ito yung ating forward. Ito. Ito yung forward 1, no? Kung lahat ng loop ay nagta-touch dyan, minus na yon, tapon na yon. Ano yung mga loop na yon?
Gamit ako ng iba para makita nyo, ha? O, makinig mabuti, ha? Kasi napakahaba nito, napakadetalye, no? So, ito yung forward path natin. Tingnan nyo, ito yung loop. Yung loop number 1, nag-touch ba? Nag-touch dito. Di ba? Tapos, ito yung forward 1, ito yung loop na isa pa. Nag-touch ba? Oo, nag-touch dyan, no? Di ba? Tapos, ito, loop number 3, ito. Nag-touch ba siya sa forward? Oo, nag-touch dito. So, common tong G2. Di ba? So, yung ating forward path ay may common na G2 sa lahat ng loop, no? Tingnan nyo to. G2, 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 G2. So, may common siya. Nakuha ba yon? So, ibig sabihin, delta 1 is 0. Naubos na yung delta, naubos na yung loop, no? So, 1 minus 0, ilan yon? 1 minus 0 is ilan? Yun, sir. 1. Di ba? 1 minus 0 is 1, eh. So, ang mangyari dito, delta 1 P1 times delta 1. Okay? So, matitira lang is G1, G2, G3. Nakuha ba? Yung P1 delta 1 is G1, G2, G3 times 1. Bakit? Yung delta 1 is 1, no? Delta 1 is 1, while the P1 is G1, G2, G3. G1, G2, G3. Okay? So, tapos na tayo dito sa P1 delta 1. Na-solve na natin yan. Dahil dalawa yung forward, o isa pa tayo, no? P2 delta 2 tayo. How do we get P2 delta 2? Ibigay mo nga sa akin yung P2. Ano yung P2? P2 delta 2. Ito tayo, ha? P2 delta 2. Ibigay mo sa akin yung P2. Ano yung P2? P2. P2 is what? Sir. G4. P1, sir. G4 din, di ba? Ayan, no? Tama? Kasi ito G1, G2, G3, ito G4, no? So, yung P2 is G4. Ngayon, ang problema natin ay yung delta 2. Ano ba ang delta 2? Ang delta 2 ay ima-minus mo yung 1, no? 1 minus yung sa delta, lahat ng nag-touch na loop sa P2. Ito yung forward path natin, eh. Di ba? Ito yung P2. Hanapin mo lahat ng loop at tingnan mo kung nag-touch. Ito, tingnan mo, bibigay ko sa'yo. Isa. Nag-touch ba dito? Oo, hindi. Ito ba, tsaka to, nag-touch? No. Hindi, di ba? May distance, eh. Pangalawa, etong loop na to, tsaka tong forward path na to, nag-touch ba? Hindi. Hindi rin po. Etong last na loop, no, G1, G2, H2, negative. Nag-touch ba dito? Hindi. Hindi. No? So, ang mangyari dyan ay eto, no? P2, delta 2, G4, ano yung mga hindi nag-touch? Ilalagay mo dun. No? Tatlo. Eh, no? G2, H1, di ba? Kasi 1 minus, eh. 1 minus G2, H1, magiging plus. Ito. Di ba? So, 1 minus negative G2, H1. Ano pa? Ito. G1, G2, H1, plus yan. Tapos, negative G2, G3, H2, minus G2, G3, H2. So, yung tatlong to, di ba? Ito, isa, dalawa, tatlo, ay hindi nag-touch dito sa forward path na G4. Kaya, yun ang kinopya natin. Ngayon, magbabago siya ng sign. Minus, minus is negative. Minus tsaka minus is plus. Ito magiging minus. Ito magiging plus. No? Kaya ito yun.
plus G2H1, ito po yon G2H1. Tapos naging minus yung G1, G2H2, G1, G2H2 naging minus. Tapos plus yung G3, G2H2, plus G2, G3H2. Okay? So yan na ngayon yung answer, no? Ito na ngayon yung answer natin sa transfer function, which is this, no? Okay? Maliwanag ba yan? May tanong ba? So I think Wala naman maliwanag po, na sir. yun, no? So we're gonna have mga 5 minutes break. 5 minutes break lang tayo, no? Yung pwedeng umihi or mag ano, tapos pupunta na tayo sa transfer function, no? Mag-break muna tayo. Sandali lang ha. CCR lang din ako. So tas diretso na tayo sa transfer function. Huwag mo nang patayin, Andrea. May oras pa ba tayo? Baka mamatay yung ano, yung MS Team. Meron pa ba? Open, sir. May oras pa ba? Kasi mamaya mamatay yung MS Team, hindi? Okay naman, may oras pa? Unlimited naman po 'to, sir, hindi po siya Ah, mamamatay. unlimited. Okay. Google lang pala ang namamatay na. So, unlimited na. So, mag-break muna, uminom or take something. Tapos dito na tayo sa Laplace, ha? Mag-CR lang din ako. Opo, sir. Kamusta yung petition pa? Correct, sir. Extension ko sa buong tao. May sahod, sir? Lo. Ng part-time, sir? Problema. Then yung papers na nasa kanin namin. Sir, bali namin na. Oo, sir. October 2. Ano kayo? Wala pa nga kami sa SO eh. Wala pa akong bako. Lagyan mo yung ako. Bigay. Ikaw mo bibigay sa akin. Oo. Sa akin bibigay ko. Sana ka na sa DLS na yun. Oo. Kasama ka, sir. Sis, ano? Kaling ko pa yun. Kaling ko pa na mayroon. Pasado ka na nga. Mamano mo. Sa akin sa holiday. Pre, paliwanag mo na sa akin. Sa akin nag-check siya.
Yung sinunod. Ang ganda ng Nakapangayon si sir. ano lang, may nagawin lang. Hanapin mo siya. Kasi, natin mo. No, sabi yung sa amin. Normally, pag hindi mo Wait lang, parang plus hindi plus. Wait lang. Parang ganun yung ano ba? Bayad na kayo sa naman ba yung guide ko naman? Bayad na isa. Pagbayad mo na kayo sa cashier. Ganun din na guys, ha? Opo. Magbayad muna kayo sa cashier kasi yung resibo yung tinitingnan ng cashier. Kahit maliit yan basta within the prescribed time period yung resibo niyo. Makikredit yan. Pagka late kasi kayo nagbayad ng resibo, yun yung laki ng credit. Anong rules? Yung kasi chinecheck nila yung date ng resibo eh. May date yung resibo. So, sa resibo sila nakabase. So, magbayad muna kayo para kahit maliit yan. Okay. Ayan, sabihin mo, may pirma na ng advisor, di ba? Bayad ka muna. Tapos, papatakapi ka ng mga lumot. Sabi. Tatlo daw. Gusto mo ng copy mo? Kumuha ka ng copy mo kasi kailangan mo yung segregation. Ayun. Tago mo yan, dapat hindi mo iwawala. Risk completion form kasi photocopy mo is. So, magkakapat ka pa. So, ano mo na? Pag sabi naman ba? I know. Wala ka lang ng parang. Nung sabi ka. So,
Hello, hello. Andre, okay na? Pwede na start? Hello, hello. Okay na class, pwede tayong start?
Nadidinig ba, Andre? Nadidinig? Hello? Hello, hello? Nadidinig ba? Hello? Ah, bakit na?